Again, patuloy pa rin yung pagboto ng mga PWD at mga senior citizen dito nga sa Rosario Almario Elementary School. Ang marami sa kanila ay kanina pang alas 6 hanggang alas 6 sa alas 5 na madaling araw nandito para bumoto. Ang natatagalan daw yung pag-accommodate sa mga kasama sa vulnerable sector dahil sa dami ng mga botante mula sa isang partikular na barangay. Ito yung Barangay 20. Kung mahigit 46,000 kasi ang botante sa eskwelahan ito, mahigit 20,000 ay galing sa iisang barangay, ang Barangay 20 nga. Ang sistema kasi, pagdating dito ng senior citizen, kapag hindi nila kayang umakyat sa 4th at 5th floor nitong eskwelahan, kung saan naroon yung mga voting precinct, ay magbibigay sila ng waiver na nagsasabing ipapakuha na lang sa kanilang presinto sa taas ang balota. Ang siste, kumpara sa libong mga senior citizen, may kapansanan at buntis na dumagsa rito, limitado yung bilang ng mga nag-a-assist para una, hanapin yung pangalan ng botante sa listahan sa 4th at 5th floor at kunin yung balota para maibaba dito sa ground floor kung saan naroon yung mga botante. May mga volunteers din daw kasi na hindi dumating kaya limitado talaga yung nag-a-assist sa mga vulnerable voters. Kaya nang dumagsa na yung mga regular voters dito, natabunan na ika nga yung paghahanap sa pangalan ng mga senior at may kapansanan. Nagdagdag naman ng tauhan yung eskwelahan para mapadali ang proseso. Yung ibang senior na hindi na makapaghintay, nagtiyaga na umakyat para sila na mismo ang maghanap ng kanilang pangalan sa presinto at bumoto. Pero isang senior citizen ang nagreklamo, hindi raw siya pinasasakay sa elevator kahit kitang hirap siya sa paglalakad. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. May nakausap kami dito, kukunin daw nila ang pasyente sa taas. Sinabi nila hindi pwedeng gamitin. Bakit ginagamit nila? Ngayon kaming mga senior na gusto namin pumanik sa taas, ayaw kaming pasakayin. Matapos ang panayam na ito, pinayagan na rin naman siyang sumakay sa elevator at tumakyat sa 5th floor kung saan siya ay nakaboto na. Kanina ay medyo bumilis na yung pagbaba ng mga balota ng mga senior citizen mula ron sa 4th at 5th floor pababa dito sa may ground floor kung saan nga isinasagawa pa rin yung pagboto ng mga senior citizen. Overall, Igan, maayos naman yung pagboto dito sa eskwelahang ito. Ito yung ikalawa sa may pinakamaraming mga botante sa buong Metro Manila kung kaya't dagsa rito yung mga botante. Ayon nga sa mga namamahala rito, posibleng mamayang alas 5 dumagsa pa lalo yung napakaraming botante para umabot dun sa 7 p.m. deadline. Yan pa rin ang latest mula dito sa Tondo. Ako si Rafi Tima ng GMA Integrated News. Dapat totoo para sa eleksyon 2025. Rafi, walang problema siguro sa maayos naman ang sistema, pero mabilis ba ito? O nakita mo ba may adjustment habang ito, lumalapit na tayo dun sa deadline? Medyo bumilis ng kaunti, Igan. Siguro nag-hid din yung mga voters dun sa panawagan nating tandaan na lang yung bilang, yung numero ng kanilang mga iboboto dahil natatagalan sila sa paghahanap ng kanilang mga iboboto kung pangalan lang yung kanilang pagbabasehan. Ito'y sa mga regular voters sa Igan, pero doon sa mga senior talagang matagal. Bagamat na mas konti naman sila, pero matagal yung kanilang pagboto. Pero overall, medyo bumilis na at napakainit dito, Igan. Bagamat bago itong gusali, napakainit ng pasilyo kung kaya't marami nagmamadali ng makalis. Pero pagdating naman nila doon sa loob ng eskwelahan o doon sa loob ng voting precinct mismo sa kwarto ay air condition kung kaya't maaliwalas yung kanilang pagboto, Igan. Pero tama ka, natandaan na lang numero, lalo na sa party list, nakaagulat na hindi na siya in alphabetical order, di ba? Pag lipat mo sa likuran ng balota, hahanapin mo talaga ng matagal yung preferred na party list mo dahil hindi lang AAA, wala na eh. Kaya nga, Igan. At doon talaga nagtatagal dahil talagang kung hinahanap nila isang particular na party list o kahit sa mga botante ay talagang hahanapin mo sa dami ng mga kandidato ay talagang matatagalan ka. Kaya ang key talaga doon ay tandaan na lamang yung numero dahil at least yun madali, 1, 2, 3, 4, 5 susundan mo lang kung saan yung numerong iyong natandaan para sa iyong iboboto madali na itong i-shade. At kanina, Igan, ay nagkaroon na rin ng correction dahil may mga ibang senior citizen, na-report na natin ito kanina, na nag-check dun sa bilog imbis na i-shade. Kung kaya't nagkaroon ng spoilage dun sa kanilang balota. Of course, hindi na ito magagamit. Sayang yung kanilang boto. Pero ayun nga, paalala ulit, i-shade po yung bilog at huwag lagyan ng check, Igan. Maraming salamat, Rafi Tima.